mo alam. But you're the only person who can also push yourself into better. You just need to change the way you think. Guys, nung pumunta ko dito, high school, elementary high school, tapos college, second year college, hindi ako marunong gumamit ng mga skincare like that. Dito lang din ako sa Manila na medyo natuto. Like, gumagamit ako ng sunscreen. Feeling ko mahalaga yun para hindi madry yung pagmumukha. Like that. Di ba? Hindi mo makita. Basta yun na yun. Kasi skincare can protect your skin from the sun. Parang di na pa alam. Alam mo, last time, naglilinis din ako dito, tapos naabutan ako dito na nakaharap sa salamin. Like, kasi nga, walang katak-katak! Madalas talaga ako nagsasalita sa salamin. Hindi ako baliw. Kinakausap ko yung sarili ko. And that's a sign of intelligence if you didn't know. Kasi nga, kinakausap ko yung sarili ko. No one can talk to me in this moment. It is myself. Kaya, hindi ako nagsasabi ng mga negative about myself kapag nasa harap ako ng salamin. Kasi ako yung nag-absorb nun eh. Kailangan positivity lang. Kailangan lesson lang. Kailangan plan lang. Kailangan yung mga motivational na sasabihin para mag-boost yung self-esteem. Yun yung mga dapat na sinasabi mo sa harap ng mirror like that. Dito kasi ako makatingin natin. Yan. Nakatayo ako dyan. Kasi I truly believe na maaari kang i-motivate ng ibang tao, pero pwede mo rin naman gawin yan sa sarili mo. Di ba, commonly, magaling tayong mag-advise sa ibang tao, pero we can't give advice to ourselves. Kaya, sometimes, kapag you are alone, it is the perfect time, hindi para isipin kung ano yung mga problema mo. Isipin mo yung mga solusyon na kailangan mong gawin para dun sa problema mo. And, face the mirror kung saan makikita mo yung sarili mo. And reflect yourself. Kausapin mo yung sarili mo like, Lizelle, you did a good job today. Tapos ulitin mo kung ano yung nangyari. And that's big decision that you made, mga ganyan-ganyan. Para, hindi lang negative ang mga naririnig mo if you are in the environment na hindi maganda. Kasi ako, ginagawa ko yan siya. Sometimes kasi yung pag-sharing ng thought mo, yung nararamdaman mo sa ibang tao is one of the dangerous that you can do na maaari mong gawin sa sarili mo. Kaya, you must learn how to talk like, you can learn how to talk to yourself like yourself is other person na kailangan ng motivation like that. Alam mo yun? I can explain clearly. Kasi when I'm like struggled, kung nasa gitna ako ng pagharap ng mga challenges, kinakausap ko yung sarili ko like, if you wanna cry in front of the mirror, go on. It's not prohibited. It's free. And, ayan. Kung nasaktan ka sa sinabi ng iba, repeat that scenario in your mind. Talk to yourself in the wisest and kindest way, not dragging yourself down. You can make yourself stronger than you can imagine. You can imagine. Hindi mo alam. But you're the only person who can also push yourself into better. You just need to change the way you think. And yan. Alam nyo yung kailangan, kapag makikita ka sa ibang tao at first time mo, alam mo yung dapat mong dalhin, hindi pa sa lubong. Ha? Hindi pa sulubong. Magtala ka ng mahabang patient, mahabang pagtitiis, mahabang pasensya, mahabang yung malawak na understanding, kasi hindi yun madali. Hindi yun madali. Kailangan mong mag-adjust talaga kasi ikaw yung nakikita.
Pero, at ito yung dapat mong maipon. Hindi kwarta. Hindi kwarta, kundi tiwala. Dapat mapagkakatiwalaan ka. Para tumagal ka syempre. Ay, pagkikipakupit-kupit, ay patay na. Talagang ikay palalayasin. Be trustworthy. And that will make your relationship stronger kapag nagkatiwalaan. Alam niyo ba na mag-aapat na taon na ako dito. Pero it's not totally heaven. Like, we always face talaga ng mga challenges. Ito ay parang bahay ni kuya, like brother, yung the big brother house ba yun? Kasi may evicted na nangyayari dito. May evicted din dito. Na-evict na ako ng isang beses. Pero, excuses. I'm so sorry. Na-evict na ako ng isang beses. Pero, at the end of the day, andito pa rin ako. Kasi ganun nga. Ang mga pasaway na i-evict. Sabi ako eh. Ha? Namana ko yun. Ay, hindi na mamana. At least, kahit pasaway ako, hindi ako nasisino sa kwarta, although gusto kong maging mayaman, pero sa malinis na paraan, sa puno ng pagsikap. Kasi mas worth yun na ipagmalaki na nag-successful ka dahil nagsikap ka at naging ganyan ka. Hindi doon sa mga, Diyos ko, oh! Kahit, like kapag nagkupit ka or nakuha ka ng kwarta ng ibang tao, magiging, nakakaya yun. Ang iniingatan ko is yung mapahiya yung magulang ko. Kasi, syempre, sasabihin nila, pag dumating ka sa point na, kasi untrustable ka, di magre-reflect, yung action mo ay magre-reflect sa magulang mo at ayaw na ganun. Love your parents, because when you love your parents, God is always be with you. Tama na nga, Iri. Bye-bye. Ay, hanggang dito na lang. Pasya na. Bye-bye.